Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol sa other property for sale ang ipapakita po namin sa inyo. So ito po ay meron pong sukat na 1 hektarya naman po ito. So ito po ay irrigated po siya, agricultural lot na irrigated po. Ito po yung irrigation canal at ito na po yung property na ibinebenta po. Ayan, itong property na po ito. Itong inaararo po nila at meron pa pong nasakop din sa part na ito. Ayan. Estimate ko po dito siguro 2,000 square meter po siguro dito sa kabila. Hanggang pa po yan dun sa part na hindi na araro na yun. Yun po yung boundary po niya. At dito po yung siguro dito po na sa mga 9,000 po dito mahigit naman po. O hindi pa lang, mga nasa 7,000 siguro po ito. Nasa mga 7,000 o 8,000 po itong part na ito. So irrigated po siya. Nakaalong irrigation road. Ayan po yung irrigation road. At ang maganda po dito, ayan, andun lang po yung barangay cemented road. Andun po sila Boss Jason sa may lilim doon. Mga siguro hanggang dito sa property hanggang sa sementadong daan na sa mga 150 meters. Tapos sa town proper po nasa mga 2 kilometro na ba, so wala pa. Sabihin mo ng mga ganun. Mga 2 kilometro po nasa town proper ka na ng kuya po. Diyan po kasi ay nasa town proper na po dyan, sa Bandarian. At may mga kabahay na rin po diyan. At marami na rin pong kapitbahay dito. May mga bahay po dyan. At ito po yung irrigation road po niya. Ayan. Tapos, tignan nyo po, sagana sa tubig. So 1 hectare po ito na meron pong presyo na 2.5 million. At kung gusto po i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong seller po sa property nito. Dahil itong property nito ay mayroon po kaming source o may naglapit po sa amin na ibang agent. Kaya kung ano po yung sinabi sa amin na status o detalye ng property nito, yun po ang sasabihin po namin sa inyo. Ito daw po ay titled property. Tinanong ko namin kung updated yung tax. Hindi niya masabi, pero yun naman po, kapag hindi ko si bayad ang kanyang amilyar o real property tax, ay babayaran po ng seller po yun para makakuha po tayo ng mga kakailanganing dokumento para sa pagpa-transfer po ng title. Yung mga requirements po para ma-transfer yung titulo. Okay, so ito po, diretso po yan. I-estimate na lang po namin sa drone dahil hindi na po makakapunta doon dahil dadaan po ako sa Pilapil na may putik. Kaya pagpasensya nyo na po, yung drone na lang po ang maghatid sa inyo dun sa ibang part. At i-highlight na lang po namin yung estimate boundary lang naman po yung i-highlight po namin. So, hanggang dyan pa yan po. Ayan, yung part na yan, yung kaararo lang po. Siguro ito boss, natamnan kaya ito boss. Baka may sabog na yan. Baka sabog tanim na no. Sabog tanim na po Mountain siguro. View. Tsaka yung Mountain View. Lapit lang. Mga siguro na nasa mga kulang-kulang 1 kilometro lang po, nasa panan ka na ng bundok. Yan, Mount Bulaylay. At hindi po bulkan yan. So, kasama po ito. Diretso po ito. Ayan, diretso po yan. Tapos gaganoon po dun sa may mga talahib na yun. May mga talahib na yun. Hanggang doon po yun. Yung boundary ng property. So, ulitin ko po, ito po ay 1 hectare po siya. 1 hectare po mahigit. Pero, nasa 10,300 daw 300 something, ganun. Pero, siguro, itong nakuha ng NIA, siguro nasa mga mga kulang-kulang 1,000 square meter na boss. Mga ganun. Mga kulang-kulang 1,000 square meter yung nakuha ng NIA. So sabihin natin na siguro may 1 hektarya pa ito or 9,500, mga ganun. Mga 9,500 or 1 hektarya. Kailangan po natin ipa-geodetic po ito para makita natin, malaman natin yung kung ano pa yung ilan portion pa yung natitira at ilan yung nakuha ng irrigation o yung NIA. Baka nagnat to yun eh. Tsaka tingnan niyo po, meron po ditong daan. Papunta sa kabilang side. Papunta doon sa kabilang side ng property. Kaya wala siyang wala kayong isipin na gagawa pa tayo ng ramp o rampahan o tulay para pumunta sa kabila. Pero ito meron na po. I-ano na lang po dito, maglalagay na lang kayo dito ng ramp o yung pababang ganun para makapunta doon yung sakyan. Kung gusto niyo pong pwede rin kayo mag-residential po dito. Kagaya po yun, meron pong nagkubo. Pwede kayo mag-residential po dito. Ayan.
At ayun na po, doon lang po yung Tiplex Road. Kitang-kita po dito yung Tiplex Road pero wala pong exit dito sa Kuya po. At ayun na po, mga kabahay na rin po yung mga dyan. At tignan niyo po yung bundok, Mount Bulaylay. Ayan, at marami na rin pong kabahay, no? Tignan niyo, mga malalaking bahay yan, no? Tsaka malapit po sa town proper ng Kuya po. Yun ang kagandahan po Marami nun. pang daan, accessible. Oh, marami yung kalsada na pwede mong dadaanan papunta sa town proper pero mas prepared po namin o mas maganda suggest po namin hanggang dito. Yan, hanggang dito po. Ay, hanggang dito. Dito po. Dito po yung daan na mas mabilis papunta po sa town proper. Ayan. Pero may daan din dito. Pero may daan din po dito papunta sa town proper pero po, dadaan ka doon. Dadaan ka doon sa bahay na yon, yung orange na yon. So doon ka din dadaan. Kaya lalabas ka rin doon. Isa lang din po yung labasan. Ayan, marami nga lang pong daanan. Ayan. So ito po. Ano nga boss? Baka mayroon na tanim siguro. Ay, di ba? Wala pa boss siguro to. No, wala pa no. Ang ini-estimate po namin inaani po ito na sa 100 din po mahigit dahil tignan niyo po irrigated po siya. Ang maganda rin po dito maglalagay ka lang ng hose. Di mo na kailangan ng diesel na makina para patubigan to. Gagamit ka lang ng hose para yung tubig pumunta dito. Matubigan to. At ang kagandahan nun, patag po siya kaya yung tubig medyo ano naman, pag ganun yung ano ng tubig kaya hindi mo na kailangan ng makina o mahabang hose para lagyan mo ng mga raming hose para papunta doon. Kasi dito pa lang ginagawa kasi nila, pag napun nito, ano sila ng kanal dyan, papunta naman sa kabila, hanggang sa mapatubigan lahat. Yan po. Ganyan. So sa kabilang property, nakatanim na sila oh. Siguro, second cropping po yan kasi nung first cropping, tag-ulan. Ngayon po, second cropping kasi matagal po kasi hindi nagkaroon po ng tubig ang NIA kasi nasira po yung pumping station po ng Apresto yata yun eh. Ng NIA dun sa Talavera, Nueva Ecija. May nasira pong pumping site doon kaya naapektuhan po ang ilang bayan po ng Nueva Ecija kasama po ang Kuya po. Pero ngayon po, may tubig na kaya pwede na po sila ulit. Kaya ito po ulit, nagtatanim na sila ng palay. Ayan. So, kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo kasi limited lang kasi yung sinabing detalye ng property nito ng aming source. Kaya pag nag-viewing po kayo, pag nag-due diligence po tayo doon po at makakausap po natin yung mismong seller sa property nito. Ayon po sa source po namin. Dahil yung source po namin ay kabag-anak po nila yung may-ari sa property nito. Ayan. So, panoorin niyo po yung kanyang drone video para makita niyo po iba-ibang part ng property nito. Ayan. So, hanggang dito po muna. So, please, follow and subscribe para sa mga property na binablog po namin at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. God bless po sa ating lahat.